Good morning, Ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. So nandito tayo ngayon sa Quezon City dahil meron pong isang press conference dito patungkol po sa land grabbing case. Abantindi talaga nito ni Harry Roque na isang pugante. Biruin mo ha, mahigit 70 po na pamilya ng magsasaka allegedly inagawan po nila ng lote para itatayo daw po sana dito yung Pogo Yacht Club dyan po sa Maribeles, Bataan. Grabe ha, kawawa mga pobreng magsasaka, aagawan mo ng lote para tayuan ng Pogo Clubhouse. At ngayon, may naglakas ng loob. Actually, si Caramil Madriaga na nakakulong po ngayon sa BGMP Bikutan. Pag connect natin yung sitwasyon, no? Siya yung inaareglo, sinusubukang aregluhin, allegedly, ni Sara Duterte. Yan po yung kinasuhan ni Harry Roque ng kidnapping. Dahil po tumutulong sa mga magsasaka dyan sa Maribeles, Bataan. So kinasuhan ng kidnapping hanggang sa mapakulong. Madiskarte si Harry Roque. Ngayon na nakakulong na, sinusubukan daw po karegluhin, sabi po ng testamento ng abogado, inaareglo daw po ni Sara Duterte na pag-usapan daw po yung kaso kaya siya may kakausapin daw po na judge para hindi na magsalita ng mga negatibo against Sara Duterte. File siya ng separate kaso doon sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interes. Kanina, nagkaroon po ng press conference kasama po yung abogado ni Caramil Madriaga. Ganon din po yung mga tumutulong sa mga magsasaka natin dyan sa Maribeles, Bataan na inagawan po ng lote. Diniskartehan ni Harry Roque ng panahon ni Digong kasi namamayagpag sila eh. May position sila so kahit ano pwede nilang gawin. Pakinggan natin yung naging press conference kani-kanina lamang po. Ako po si Fire Lucas, ang founder ng United Filipino Against Crime and Corruption. So paano kami na-involve dito? Tinawagan ang Mimang Petos at pinuntahan namin personally yung mga farmers dun sa may Lucky Beach. Na-interview namin yung mga farmers, doon namin nakita yung mga hinaing nila dahil nawawalan sila ng pag-asa dahil nakakulong si Caramil Madriaga. So yun po ang dahilan bakit ako nampok ang United Filipino Against Crime and Corruption dito sa usapin ng lupa dahil personal po namin nakita at nakausap ang ating mga farmers sa Maribeles, Bataan. After namin makausap yung mga magsasaka sa Maribeles, Bataan, kumuha kami ng mga dokumento sa Register of Deeds ng Bataan. Ito po, katibayan ng hawak kami mga dokumento. Yung mga titulo nila, bigla na lang po na-cancel at napunta sa kumpanya ni Harry Roque at Myla Roque. Sa hindi nila walang pinirmahan. Yung mga ibang farmers natin, wala silang pinirmahan. At isa din po ang pinakapunto dito, yung kanilang abogado noon na si Attorney Anselmo Carlo ay inambush. So may mga dokumento po kami magpapatunay na itong mga titulo nila ay na-transfer na hindi alam ng ating mga farmers sa kumpanya ni Harry Roque at ni Myla Roque. May nakuha po kami survey plan galing from DNR, approved survey plan, nakatibayan na na-aware po yun sa mga farmers natin. At ito pong mga titulo ng ating mga farmers ay 1996 pa po. Pero, meron pong mga farmers na hindi nila hawak ang kanilang titulo, ibig sabihin, nakabolt po ito sa Department of Agrarian Reform at naghihintay lang sila ng developer o politikong magkaka-interes sa lupa na binibenta nila. At ito nga po, na nagkataon si Harry Roque at Myla Roque ang kanilang binigyan ng titulo. Hindi nakuha ng farmers ang mga titulo. Pero bakit nakuha ni Harry Roque at Myla Roque ang mga titulo ng ating mga farmers at na-transfer ng walang dark clearance to transfer? Itong mga lupaan ng mga farmers dahil sa kalahihan ay tatlong kumpanyang pinagati-hati nila. Ito, at maririnig ko rin sa ating mga farmers na ang kanilang alam na nag-transfer ng kanilang mga titulo ay sina Harry Roque at Myla Roque. Anong root? Yung ibang titulo nasa Bianchang, company ni Myla Roque at Harry Roque. Yung iba sa ibang company, yung First Maribeles Holdings. Tapos mayroon pang iba.